Magandang umaga. Andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika live dito sa Facebook at later sa YouTube. Ang forma po ng ating Usapang Politika yon, ganun pa rin pero magbabago na sapagkat ang Usapang Politika ko every Sunday will be a much more elaborate discussion sa mga na talakay kong paksa sa punto de vista nung huling linggo. Para may ugnayan ng ating usapang politika sa punto de vista. Kasi ang punto de vista yun yung mga araw-araw kong mga sinasabi, mga opinion ko, mga editorial tungkol sa mga paksa. At mas palalilimin pa natin ang pag-uusap na yan kasi bitin yung 5 to 7 minutes sabi nila. So, mas dagdagan natin. So para may connection din at para kung na-miss nyo yung punto de vista dito kayo at kung gusto nyo pang mas may una na kayong idea kung anong pag-uusapan parang preview ng ang punto de vista ng usapang politika. Nung Lunes, pinag-usapan natin sa punto de vista ang kaso sa International Criminal Court laban sa dating Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa at iba pa nilang kasamahan kaugnay ng madugong giyera sa droga. Marami ang mga nagsasabi na dapat ay mag-cooperate na tayo sa International Criminal Court. Kabilang na dito ang mga traditional na oposisyon at kabilang na rin dito syempre yung mga galit kay Pangulong Duterte. At kabilang na rin dito yung mga kakampi ni Pangulong Marcos sapagkat sila ngayon ay galit na rin kay Pangulong Duterte. Alam mo, ito ngayon ang sinasabi ko lagi eh. Hindi tayo uusad bilang isang bansa kung ang ating opinyon ay depende kung sino ang kagalit natin at hindi. Hindi dapat tayo ganun lagi na kapag galit ka sa isang tao, galit ka sa isang partido, makukulayan ang opinyon mo. Kasi pag ganyan, ang politika natin ay patuloy na politika ng gantihan, politika ng personalan. Hindi porket loyalista ka kay Bongbong Marcos, lahat ng kagalit ni Bongbong, makikita mo na doon sa ganong klase ng lente. O loyalista ka ni Pangulong Duterte, dati ang Pangulong Duterte ay ganun din, makukulayan ng lente o nasa oposisyon ka, ganun din. Ah, alam mo yung pagiging tapat natin sa mga personalidad? Yan ang pangunahing dahilan kung bakit meron tayong problema bilang bansa. Kasi yung katapatan niyan, sa halip na ang pagganahin natin ang ating pag-iisip, ang ating katwiran, puro puso, puro galit. Saan ba tayo dinala ng ganyang klase ng politika? Ewan ko. Hindi ko pwedeng masabi sa kangkungan, pero patuloy tayong ganito. Kasi yung mga, kung sinong nasa taas, gagamitin ng kanilang posisyon para mangganti dun sa mga dating kalaban. Yung mga nasa labas, wala nang gagawin kundi siraan ng nasa posisyon kahit tama naman ang ginagawa para lamang makaganti din at para mangasar, para manlibak, di ba? So hindi na maayos ang politika. Hindi na maayos ang ating usapan. So yung ICC kasi dapat nating tingnan yan sa ganitong pananaw na lente. Hindi natin pinapasubalian o pinapasinungalingan na may nangyaring mga irregularidad na uwi pa nga sa kamatayan nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Mismong sa Senator Bato de la Rosa na ang nag-admit na may mga paglabag sa human rights na nangyari dito. Hindi natin yan dapat tanggihan. Sapagkat yan po ay napatunayan na may nangyari sapagkat 8 na po ang nahatulan ng mga pulis dahil sa paglabag nila sa batas at karapatan ng tao kaugnay ng giyera sa droga. 8 na po. At sa kasalukuyan, meron pang mga 177 na kaso sa NCR pa lamang, 177 na kaso na ang naisampa related sa war on drugs.
At halos mga 151,000 pa yata yung cases na inimbestigahan ng Department of Justice. So ito'y patunay na talagang may nangyari. Ngayon, maraming nagsasabi, "O sige, ituloy na natin yung kaso ni Pangulong Duterte, yung dating Pangulong Duterte at iba pang kasama niya sa International Criminal Court. Dapat kasi gumugulong na yan doon. Mag-cooperate na lang tayo." Pero ito po ang dapat nating isa-isip. Ang International Criminal Court po, kaya lang po yung nagkakaroon ng jurisdiction at nasabi ko na rin yan paulit-ulit dito sa usapang politika. Nagkakameron lang po yun ng jurisdiction kapag ang isang bansa ay unable or unwilling na mag-prosecute ng mga kaso. Unable, hindi na kaya. Unwilling, ayaw. Kasi importante ang sovereignty. Doon sa mga nag-aaral ng international relations, bahagi po yan ng aming disiplinang political science. Ayusin ko muna yung buhok ko, ano? Medyo magulo. Wala pang hihigit pa sa sovereignty o soberanya ng isang nation state. Ang United Nations po, ang International Criminal Court, wala po yung sovereignty, walang sovereign power yan. Magkakaroon lamang po yun ng kapangyarihan kapag iginagawad sa kanya o itinanggap o isinang-ayunan ng mga estado na malalaya. Kaya nga po maingat yung mga yan, lalo ng International Criminal Court. Meron silang tinatawag na Principle of Complementarity. Napapasok lamang ang ICC kapag ang isang estado ay unable or unwilling to prosecute. Unable, hindi na kaya dahil failed state na. Wala nang sistema ng korte. Wala nang sistema ng hustisya. Unwilling dahil ayaw. May pag-usapan natin. Paano mo masasabing unable meron na ngang 8 nahatulan? Paano mo masasabing unable merong sa National Capital Region, meron ng 177 na nakasampang kaso. At sa buong bansa, merong 151,000 or so cases being investigated by the Department of Justice. Unable ba yun? Unwilling. Ay, ayun na nga meron ng 8 nasampahan. Ay, ang sabi kasi ng iba, iba kasi yung kaso kay Pangulong Duterte, natatakot ang mga tao baka hindi na magsampa. Hindi na po Pangulo si Pangulong Duterte. At paano mapapatunayan na unwilling samantalang ngayon, ni isang kaso walang naisampa? Hindi ba yan ang sinasabi ni Senador De La Rosa? Ba't kayo pupunta sa ICC? Dito nyo kami sa Pilipinas sampahan. Oo nga naman, ba't hindi dito sa Pilipinas sampahan? Kung merong unwilling dito, ang unwilling dito yung mga taong gustong magsampa. Kasi gusto nila doon sila magsasampa sa ICC. Bakit hindi makapagsampa dito? Hindi na natin pwedeng tanggapin yung sabi ng yung premise na ayan kasi si Pangulong Duterte hawak niya ang mga korte. Hindi nga 8 na ang napatunayan nagkasala. At paano mo masasabing hindi hawak niya mga korte you know, hindi na siya presidente. Hindi niya na hawak ang political system. Tingnan mo naman ngayon sa Kongreso, meron na ngayon pagdinig tungkol sa human rights violations ng panahon niya. At pinapapunta nga siya bilang isang resource person. So, hindi na katanggap-tanggap yung argumento. Ang sabi ni Congressman Ed Selagman, alam mo si Ed Selagman, bilib ako dito pero minsan sablay ang argumento eh. Sabi niya, ano daw hangga't hindi daw na nagkakaroon ng paglilitis kay Pangulong Duterte dito, ay hindi pa rin magkakaroon ng patunay na kaya ng ating sistema. Paano mo nga ba mapapatunayang paano magkakaroon ng paglilitis kung hindi sasampahan ng kaso, Congressman Edsel? Kasi sinasabi niya, di naman daw mag-a-apply ang complementarity Paano mapapatunayan? Sistema ng hustisya ang pinag-uusapan dito. Kung si Senadora Laila de Lima nung pinakawalang sala ay nagbunyi ang mga tao na merong tayong buhay na sistema ng hustisya, mabagal man kumilos, pero nabubuhay ito at buhay na buhay. Tapos ngayon, pagdating naman kay kay Pangulong Duterte, walang sistema ng hustisya. Hindi, doon tayo nagka-problema kasi nagiging very personal, very subjective, very selective ang ating pamantayan. Hindi dapat gano'n. We could not
celebrate the system of justice that we have because it acquitted Senator Laila, and then say that we don't have a system of justice that would be able and willing to prosecute former President Rodrigo Duterte in relation to the war on drugs when it comes to him. Hindi yun po tama. Gusto nating papasukin ng ICC. Pero ano bang ibig sabihin nito? Para makapasok ang ICC, inaamin na natin na wala tayong kakayahan, na ating estado ay failed. Isinurrender natin ang ating sovereignty sa ICC. Mantala sa West Philippine Sea, ang nakakatawa nito, yung mga taong galit na galit sa China, you know, pinaglalaban ang ating sovereignty, ang ating sovereign rights. Ang iba dyan, napakarami dyan na gusto na rin pumasok ang ICC. So again, another inconsistency. We could not say that we have to defend our sovereignty in relation to China's aggression and intrusion into the exclusive economic zone of the Philippines in the West Philippine Sea and its aggressive moves against us. At the same time, surrender our sovereignty to the International Criminal Court. That is just too inconsistent. Magnilay-nilay po tayo. Hindi po yan tama. So yan ang paksa ko noong Lunes sa Punto de Vista. Ano naman paksa ko noong Martes? Pinagtatalunan po kasi yung mga oposisyon. Ano nga ba yung oposisyon? Sino ba yung oposisyon? Nako. Kasi kaya nakiging mainit ang pagtatalo diyan kasi di ba nagbitiw na sa pagka-DepEd Secretary si uh, Vice President Sara Duterte, di ba? At siya ay kumalas na sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Bahagi pa rin siya ng gobyerno dahil siya ay vice presidente, halal siya, pero hindi na siya kasama sa administration. Hindi na siya kabahagi ng kabinete ng Pangulo beginning July 19. So, ang sabi, leader na siya ng oposisyon. At ang mga Duterte, magbubuo na ng isang bagong oposisyon. Of course, nag-react ngayon ang napakarami. Di ba? Pero bago muna yung reaksyon, nagkaroon kasi ng mas dagdag na layer dyan. In fact, ako nga, isa ako sa mga nauna nagsabi na pag nagkaganon, posible na baka pag-alis ni Sara sa administrasyon ng Pangulong Marcos, de break na yung unity team. Inamin naman ni Sara yan na pang-eleksyon lang yan eh. 'Di ba? Yan ay pinuna na natin siya dyan, di ba? Na parang napaka-opportunista naman. Ginamit mo lang yung unity nung eleksyon. Pero ngayon, wala na, tapos na. Well, nanggaling yan sa bibig niya, di ba? O, sige, wala na yung unity between Sara and BBM, the president, the vice president. But it doesn't mean that the unity that Marcos would like to openly uh, advocate for is dead. Kasi may mga iba pa namang partidong pwede siya makipag-unite. For example, sa traditional na oposisyon. Lalo't lalo na marami na mga meeting of minds regarding sa China, at ang mga stance ngayon ng Marcos coalition at saka ng traditional opposition parang minsan nagtutugma. Nakita natin yan nung sinabi ni ni uh, dating Supreme Court Associate Justice si Tony Carpio na parang tuwan-tuwa siya na si BBM ay in-invoke ang Treaty of Paris pagdating sa West Philippine Sea. Sinusuportan maging ni dating Vice President Leni Robredo ang posisyon ng Pangulo, di ba? Doon sa West Philippine Sea. So meron pagtatagpo. At si Pangulong Marcos kahit nga ang apelyido ng Marcos na dinidemonize ng mga taga-oposisyon ay mukhang may mga ginagawa na nakakatuwa at natutuwa ang mga galit sa kanya dati. In fact, ako may mga kilala ko na kritiko niya pero natutuwa kay BBM dahil sa suporta niya sa scientific research. At ngayon nga, mamaya pag-usapan natin pagdating doon sa kapalit ni Sara Duterte sa DepEd, ay isa sa mga gusto niyang gawin, ibalik ang kasaysayan, pagtuturo ng kasaysayan sa basic education, which is what is being done which is being posed by many opposition figures.
Pero and you know, itong stance na to, sinishare ito ni Antonio Trillanes. Gusto niya ipinupush niya. Of course, nagre-react ngayon ang marami. Ang sinasabi ng ano, ang sinasabi ng mga Marcos loyalist, over our dead body. In short, ayaw nila. Kasi nga naman hindi sila maka-move on dun sa pagduduhagi, pambababoy, di umano, pagbatikos sa pangalang Marcos nung eleksyon. At maging ang mga traditional opposition katulad ni Senator Laila de Lima, nila Senator Rizal Tiveros, sila naman ayaw din. Kasi, you know, they want to maintain their independence. Well, ibang usapan yan, you know. Pag-uusapan natin yan sa ibang araw. Pero ang pag-usapan natin, ang pinagtatalo na pati ngayon, sino na yung tunay na oposisyon? Kasi, sabi ni Harry Roque, si Sara na ngayon ang pinuno ng oposisyon. Eh, siyempre, nag-react yung iba. Lalo na mga traditional oposisyon. So, ang question, sino ba ang tunay na oposisyon? Alam nyo, mawalang galang na po sa mga nagdedebate. Walang iisang oposisyon sa isang multi-party system. Yan ang ating ginusto. Yan ang ginusto natin. Nagkaroon ng maraming partido. At alam mo, pag maraming partido, mayroong mga partidong pabor sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mayroong mga ayaw. Yung mga pabor, yan ang nasa administration coalition. Yung mga ayaw, yan yung tinatawag bagong Pilipinas coalition. Yung mga ayaw sa kanya, yun ang nasa oposisyon. Ngayon, kung ang traditional opposition ay patuloy pa rin mag-oppose kay Pangulong Marcos, kaya taga-agree sila sa ibang mga bagay, then nasa oposisyon sila. Pero kung itong mga Duterte, kasama na si Sara, ay ngayon ay kukontra na sa administrasyon, then oposisyon din sila. So, hindi pwedeng magkaroon lang ng iisang oposisyon, kaya tigilan niyo yung pagbabangayan kung sinong tunay na oposisyon. Wala po. Basta kontra ka sa administrasyon, oposisyon ka. At pwedeng marami kayo. It doesn't have to be a united opposition. There could be several leaders. Alam mo sa Europe ng parliament, ang daming ganyan, no? May ruling government, tapos merong opposition from the left, may opposition from the right. Kung lalo na kung centrist ang gobyerno. May mga right-wing opposition, may left-wing opposition, at may mga leader yan. Opposition leaders. Okay? So, anong problema? Alam mo, ating sistema sa Pilipinas, tanggapin natin yan. Ginusto natin yan maging multi-party eh. Tapos nag-aaway tayo kung sino tunay na oposisyon. Basta, kung kahit anuman ang motibo. Basta, hindi sumusuporta sa administrasyon, oposisyon yan. Ngayon, maaaring kasi nakalito eh. Bakit sa loob ng House merong majority at minority? Sa Senate may majority floor leader, minority floor leader. Ay ibang animal po yan. Kasi pagdating sa Congress, sa House at saka sa Senate, ang majorities and minorities, yan po ay nabibilang kung sinong ibinotong presidente o speaker. So kapag ikaw ay suportado mo yung speaker ng House o senador ka sa Senado, ikaw ay nasa majority. Kapag naman ikaw ay supported mo yung hindi ka sumuporta sa speaker o sa Senado, sa President, nasa minority ka. Pag nagbobotohan. Ganun po yun. So, posibleng nasa oposisyon ka, pero nasa majority coalition ka. Pwedeng nasa administrasyon ang partido mo, pero sana minority ka. Kasi ayaw mo sa speaker. You know, ganyan po ang sistema kasi natin eh. We have gone into that kind of anomaly. Kasi sa ibang bansa, hindi pwede yan. Ang partido, kung nasa oposisyon, nasa minority yan. Hindi yan parte ng gobyerno. Sa atin kasi, ang legislative majority sa minorities are decoupled. Hiwalay po yan sa kung sumusuporta o hindi sa gobyerno. Ganyan po yan. Kaya tingnan mo na ng Liberal Party, may mga LP dati na nasa majority, mayroong LP na sa minority. Pero ang LP ay identified as an opposition party. So, majorities and minorities,
in the Philippines are different compared to majorities and minorities. Like in the United States, pag Democrat ka, Democrat. Para sa Amerika, ang Democrat ay siyang majority sa Senate, pero sa House minority sila. Pero sila yung administration party kasi ang executive branch, si President Biden ay Democrat. Ganun yun eh. Malinaw ang pagkakaiba. Eh dito sa atin, magulo. Yan nating sistema. Wala tayong magagawa. Pero balik po ako doon sa punto ko. Huwag na pong pagtalunan yan kung sinong tunay na oposisyon o hindi. Basta simple lang yan. Kung pabor sa administrasyon, kakampi ng administrasyon, mapa sa mayoriya ka, mapa sa minority ka, ikaw ay nasa administrasyon, koalisyon. Kung ikaw ay ayaw mo sa administrasyon, okay, then nasa oposisyon ka. At iba yan kung nasa majority ka man o sa minority. Kasi yung pagiging administration o opposition mo, yan ay ayon sa kung ano yung tayo mo in relation to the president and the government. Yung majority and minority, yan ay tayo mo kung sinong ibinoto mo sa pagka-speaker o sa pagka-house, speaker o kaya pagka-president ng Senate. Ganyan po. So yun, nalito na ba kayo? Ay talagang ganyan. Nakalilito ang ating bansa eh. Iba ang ating political system eh. Parang wala sa libro. Makes it even fun. Okay, nung Miyerkules, pinag-usapan natin si Senator Sonny Angara na siyang nahirang na bagong kalihim beginning July 19 kasi effective July 19 yung resignation ni Vice President Sara Duterte. So si Senator Juan Edgardo Angara o Sonny Angara ang magiging bagong kalihim ng edukasyon sa ating bansa. There is no doubt that Senator Angara is qualified. If you look at his curriculum vitae, he's a lawyer, he is an undergraduate in political science and economics from the London School of Economics. Meron siyang College of Law degree sa UP at meron pa nga siyang Masters of Law sa Harvard. At siya ay isang veteranong member ng House for 3 terms at 2-termer sa Senado. At dito nagkaroon siya ng track record ng gawa ng mga batas na in relation to education, including even protecting and supporting teachers' rights, and so on and so forth. So, meron siyang track record. Bagamat hindi siya nagpatakbo ng eskwelahan, siya ay, pagdating sa legislation, marami siyang mga education-related laws na tinulong maipasa. Maging ang Alliance of Concerned Teachers ay medyo supportive sa kanya. Na sa wakas, magkaroon tayo ng qualified at competent na Department of Education Secretary. Ang agam-agam ko lang ay ganito, ano? Iba kasi ang pagiging senador at congressman. At yan, ang career kasi ni Senator Angara, ever since he joined government, was really members of Congress, from the legislature, the House to the Senate. At iba yung magpatakbo ka ng isang napakalaking burokrasya katulad ng edukasyon. So sana, makayanan yun ni Senator Angara. And we have to pray for him. Kasi ang hamon ay napakalaki. Kailangan pataasin natin ang antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Yan ay hindi lamang makikita sa pagpapataas ng budget ng edukasyon, hindi lamang yan tungkol sa ensure na ang facilities ay makabago at sapat ang bilang ng ating mga classrooms at ang mga facilities, ang internet connectivity, pati yung nilalaman ng curriculum, yung K-12. Ano ba yung tinuturo? At higit sa lahat, ano yung karapatan ng mga teachers? Ano yung suporta na ibibigay sa mga teachers? Ang kanilang sahod, ang kanilang economic well-being. Kasi kahit ano, hindi susulong at gagana ang sistema ng edukasyon pag ang mga teachers ay pagod, mababa sweldo. So ito yung mga hamon na dapat harapin ni Senator soon to become Secretary Angara. Ako personally, ang agam-agam na yan regarding yung administrative challenges, is there.
but I think he's coming in with a lot better qualification than the previous secretary. I can say that na mukhang kung kukumpara mo ang kwalifikasyon ni Senator Angara kay Vice President Duterte pagdating paghawak sa edukasyon, mas matakala ka ang track record sapagkat nakapagawa na ng mga panukalang batas at mga batas na naipasa sa Senator Angara. So sana matugunan ni Senator Angara ang ang manghamon. Uh, and the President has already directed Senator Angara on some specific things like yung pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, even very specific, telling him to, go back to the teaching of history. Sana maisama din ng pagpapalakas ng pagtuturo sa wikang sarili. Kasi there was an attempt to, totally jettison the mother tongue. But diyan tayo natatalo ng ibang bansa pagdating sa mga tests kasi sila ang mga estudyante nila, mga bata, inaaral ang science and math doon sa lingwaheng alam nila. And then saka lang sila nag-English pag mataas ng antas. Pero pag yung very basic, mas malalim sa kanila yung knowledge kasi inaaral yung mga very complicated abstract things using their own language. Ngayon, pinag-aawayan natin ang ating Tagalog ba yan o Bisaya, ay di gawing mother tongue, kung Bisaya, Bisaya ituro, and so on, palakasin doon. At yung pag-aaral ng kasaysayan, importante, natutuwa dyan ang kaliwa. Kasi gusto nga nila malaman ng mga tao ang kasaysayan. Sana nga lang, huwag gawing revisionist yung pagtuturo ng kasaysayan o kaya propagandist na sinasabi. Although yung revisionism na hindi revisionism to revise what is correct. Ah, ako kasi pag tinawag na revisionist, lahat ng kasaysayan revisionist eh. Kailangan dapat i-revise mo kung lalo't pagkasinungalingan ng tinuturo. Pero ang mas matindi yung gagawin mo siyang propaganda. So hindi yun yung dapat na mangyari. So yung ano, yung pagbabalik ng pagtuturo ng kasaysayan, mahalaga yan. And then of course, isa sa mga binigyan na instruction ng presidente, tingnan kung ano yung financial status ng mga teachers. Baka naman yung mga teachers natin ay talagang hindi makapagturo ng maayos dahil sila ay nagwo-worry sa kanilang sa kanilang papakain. Meron ba silang perang sapat? Okay? Ako nga naniniwala na dapat pag teacher ka, lahat ng anak mo dapat scholar. Pag ikay nag-teacher, dapat ang pag-aaral mo sa masters at PhD libre. At yung mga anak ng isang teacher dapat scholar yan. Kung ako ang tatanungin. Kasi para magkaroon ng incentive. Kasi ngayon, pag teacher ka, ang inaano ng mga tao parang, hay naku, ano bang education yan? Naku, siguro hindi magaling. Parang ganun, di ba? Ang sikat na kurso, engineering, nursing, doctor, law. Di ba? Pero pag sinabing education, parang ang tingin mo ang baba. Siguro mahina ang utak niya kaya nagtuturo. Hindi ba? Nakakakilabot yun kasi parang masyadong minimenos. I think there should be a proper incentive, a proper respect given to teachers. And I hope Senator Angara will take a look at it. Ang daming hamon, sir. At isa yan. So, anyway, at least ang takeaway dito main takeaway, I'm glad that we have a new secretary that I can put my trust in and be confident that he's going to hit the ground running. Okay? Ang kanyang learning curve hindi na malawak. Hindi na matagal. At saka yun nga, yung alam mo may competence. Hindi ko naman sinasabing, well, gano'n na rin yun. Parang ang layo ng kung ihahambing mo sa pinalta niya. Okay. So, noong Thursday po, tayo po ay nag-react doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa meron na di umanong mga nakaumang na missile, mga hypersonic missile ng China sa atin. 25 sites. Ako'y nabahala doon dahil sa puntong bakit alam ito ni Senator Amy at hindi alam ng Armed Forces of the Philippines? Di ba? Bakit pagdating sa di ba dapat alam ng AFP yan? Alam dapat yan ng National Security Council.
Pero lumalabas, hindi nila alam. No, si Senator Amy, siya ay chair ng Senate Foreign Relations Committee. So malamang meron siyang intelligence reports. Pero alam mo sa Amerika, ang mga ganyang confidential, top-level matters, yan ay hindi pinag-uusapan in public. In fact, meron nga sila doon sa kanilang kongreso yung tinatawag na shift room. Yung talagang grabe yung security doon na pagpapasok ka doon, kailangang iwanan mo ang cellphone mo. Hindi ka pwede kumuha ng picture. Kung anong napag-uusapan doon ay hindi pwede makalabas. So if you are a member of the Senate Intelligence Committee or the House Intelligence Committee, you are sworn. You have a non-disclosure agreement. You are not going to disclose this in public. So you're aware, you are briefed, but you cannot disclose. Wala tayong ganun sa Pilipinas, pero sana naman naisip ni Senador Amy. Kasi dito ako nagtatanong, anong dahilan? Bakit kailangan mong isa-public yan? Hindi ba? Hindi ba dapat ang mas prudent ng ginawa ng senadora ay in-inform ang in-inform ang AFP? Eh bakit inuna niyang mag-rant sa social media? Ang dapat na importanteng itanong din kay Senator Marcos, saan niya nakuha yung impormasyon? Bakit siya may impormasyon ganyan? Pero andun na ako, maaring meron siyang impormasyon dahil siya i-chair ng committee. But, without even vetting whether the information is correct, bigla na lang sinabi. I would like to grant the senator the benefit of the doubt that she is doing this because of her love for the country. But a part of me and a part which to me are also agreeing, parang hindi kaya ito parang isang step para mas manakot ng tao? Para yung mga tao ngayon na matatakot sasabihin sa presidente, huwag naman kasing awayin ng China. Dahil alam naman natin na si Senator Amy Marcos ay may pagka-pro-China. Ganun ba yun? Ayaw niya ng Amerika? Kaya nga nangunguna din siya doon sa pag-imbestiga tungkol doon sa ginawa ng Pentagon tungkol sa COVID-19 vaccine ng China. Which para sa akin mali naman talaga. Alam mo yung ginawa ng Pentagon na siniraan nila yung Dengvaxia. ah yun ay dapat um, yun ay dapat hindi nangyari. At dapat yun ay inuusisa. Pero para magamit yun, para i-weaponize at i-shift at spin para gamiting armas laban sa Amerika in relation to the West Philippine Sea is just too malicious for me. Sana hindi ganon. Hindi dapat natin ginagamit yon para sa ibang bagay. At saka kung we're going to nitpick, that information was discovered by Reuters when Reuters talked with American diplomats, American scientists, American sources. Something that will happen because there is democracy. Hindi sa katulad sa China na nagtatago at ang state apparatus ay in secrecy. Di ba? Hindi mangyayari sa China yan. Yung ganyang klase ng pagtutuklas ng press regarding certain things that have been done by the government. You will die. Papatayin ka doon. Okay? But Reuters is very much alive. But anyway, going back to the issue about this hypersonic. Kasi ganito yun, no? Anong agenda? Kasi kahit naman sabihin mo sa public na meron nga ganun, may magagawa ba ang public? Ang sinasabi lagi ng Senator Amy, gusto niya magkaroon ng mapayapang settlement. Iyon ba ay para ma-achieve natin kung tayo'y takot? Ganun ba ang gustong gawin? Takutin tayo na meron na nakaumang sa atin, so tanggapin na lang natin yan, gawin na lang natin kung ano gustong gawin ng China, palayasin na natin ng Amerika, total yung may nangingialam pa yan pati sa COVID-19 vaccine. Di ba? Kung ganung naratibo, ay hindi maganda yun, Madam Senator. Di ba? Kasi ang pananakot ang naging source ng peace. Di ba? Eh baka mag-backfire sa halip na magkaroon ng
mga taong takot, baka may magkaroon mga taong galit. Kasi trabaho ba ng kaibigan yan, nakaumang sa iyo ang mga missile? Di ba? Hmm. So yun yung point dito. Kasi andun pa rin yung narrative na kaya tayo ay nakaumang sa atin dahil may Amerika. Alam niyo, pinaliwanag ko na yan sa inyo eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi naintindihan ng ano. Kaya nandito ang Amerika ko hindi, madadamay tayo. Madadamay tayo kapag strategic location natin. At kung tayo'y pilitang sakupin ng China, whether may agreement tayo sa Amerika o wala, America will always intervene. Because Philippines is so strategic. So yun ang isaksak natin sa ating isipan. Okay? At yan ang naging punto ng aking pag-uusap ng Friday. Kasi mas pinalalim ko yung pag-intindi natin sa strategiya na ginagawa ng Pangulong Marcos pagdating sa China. Kasi sa mukha nitong mga ganitong pagbabanta na mayroong di umanong mga 25 missiles na nakaumang sa ating bansa, pagkatapos andyan yung monster ship ng Coast Guard ng China na paikot-ikot doon sa West Philippine Sea, parang nananako talaga. Tapos sasabayan ka pa ng ganong klase ng Amerika kasi nga andito eh. Kaya ang Amerika palayasin natin. Ganon na laro. Pero ang ginawa ng Pangulo natin, mas lalo tayong sisinu-sinuhin lang kapag susunod lang tayo basta-basta. We have to do things which are in our best interest. So anong ginawa ng Pangulo? Alam mo itong Pangulong Marcos, sinabi ko na to, nung siya ay nanalo noong 2022, akala ng marami, susunod lang sa yapak ng kanyang ama at sa yapak ng ng kanyang sinundan na parehong inimahe ng oposisyon ng mga diktador. Pero iba si Pangulong Marcos, ginulat niya hindi lamang oposisyon, pati ang mga DDS, pati ang mga Marcos loyalist. Hindi niya itinuloy ang mga naratibo sa war on drugs, sa pakikipag-deal sa mga sa kaliwa, at ngayon sa China. Binuhay niya, iginiit niya ang ating karapatan na napanalunan natin sa arbitral ruling noong 2016 sa The Hague. Okay? At bumalik siya sa Mutual Defense Treaty ng ating bansa with the United States. But, beyond that, pinalakas niya ang alyansa natin sa iba pang bansa katulad ng Japan, ng mga bansa sa European Union, Australia, India, maging ang France, sumasali na din sa ating mga uh, military games, military exercises. Marami ng bansa. Ang tinatawag kong community of sympathy. So, President Marcos was able to expand the alliance. So, hindi na ngayon pwedeng sabihin ng mga kritiko, mga maka-Duterte, mga pro-China, na Amerika lang ang player. Hindi na po. We have other countries coming in. It is an alliance. Kasi ganyan po ang ginagawa sa bully eh. Kapag binubuli kayo, pakita mo sa bully na mahina ka nga. Pero may mga kakampi kang malakas. Di ba? Inaamin naman natin, wala tayong laban sa China pagdating sa mano por mano. Bilang ng sundalo, wala na tayo. Bilang ng eroplano, wala tayo, mga tangke panggera, hindi ba, missile, Diyos ko, wala na tayo. So, anong gagawin natin? Yuyuko na lang tayo dahil talo tayo. So, ang ginawa ng Pangulong Marcos, nag-rely sa ating mga kakampi at hindi ang dati nating kakampi ay Amerika. Pero para ma-dissipate yung perception na Amerika lang ang ating kakampi, meron tayong ibang pinasok. Kayo yung mga pabiyahe-bahay ni Pangulong Marcos ang sabi ng mga kanyang mga kalaban, walang kwenta. Ayan, andyan na. This is it. Ito ngayon yung naging bunga nun. Bukod sa economic benefits, mga development projects, andyan na. Yung community of sympathy na siyang nagdadagdag sa strategy of deterrence. Kasi that is the best way to deter a bully. Pag nasa eskwelahan ka, may nang bubulis yung malaki, pakita mo sa kanya, oh, mahina ako, malit ako, pero ito, oh, mga kabarkada ko, itong pinsan ko, itong kabag-anak ko, oh, mga kaibigan ko, oh, may malaki dyan. Yung isa nga, eh, sapat na para patumbahin ka. Pag ano, titigil yung bully na yan. Pangalawa, anong ginawa ni Pangulong Marcos? 'Di ba? Inulit ko yun, ulitin ko. Nag-create siya ng isang sitwasyon na kung saan magiging public
ipapublicize ang aggression ng China sa West Philippine Sea. Na kahit alam ang China, kaya yan namamayagpag dati dahil punong-puno ng propaganda ang pinapalabas niyan. Monopolize niya yung propaganda war, lalo ng panahon ni Pangulong Duterte na hindi natin nakikita yung mga pinagagawa nila sa West Philippine Sea. Pero ngayon, andyan na, kitang-kita na through the power of internet, uh, information and communication technologies advanced, real time natin nakikita. Kung hindi man real time, delay, pero on the same day. Ang kanyang pagbabar, yung, yung pang agrabyado, yung pagbubunggo ng mga barko, pagpapasinag ng mga ilaw, yung yung mga may mga armas, may mga matutuli sa bagay na talagang pinagsasaksak pa yung inflatable boats natin, di ba? Yung rigid hull inflatable boats tawagin, di ba? And then nakita na kung paano binuguhan ng tubig, di ba? And you can see that image of a Philippine flag, of the Philippine Coast Guard with a Philippine flag being bombarded by water. No Filipino in the right mind would even not be affected by that. And hindi lang Pilipino ang nagkaroon ng bintana para makita tong mga to na dati nakasara. Ang buong mundo. China was put on the defensive. China's position has been weakened. So ngayon, itong mga kakampi ng China, kasama na dyan sa Senadora Amy, di ba? Nananakot na uli. Ganun ba ang nangyayari? Giyera! Pero teka, gusto ba ng China magkagiyera? Alam mo, napakadaling sabihin na makikipaggiyera siya, pero ganun ba kadali? Sa tingin mo, pag pinakawala ng China ang kanyang mga missile sa atin, hindi siya mapapurusahan ng buong mundo? China knows that it cannot. In fact, the proof of that is that last Tuesday, nang nagkaroon ng pag-uusap, si Chen Xiaodong, na Vice Foreign Minister ng China, at si Undersecretary for Foreign Affairs, Teresa Lazaro, nagkaroon ng pag-uusap na bagamat magkakaiba at hindi natin isinusuko ang ating mga karapatan, ay patuloy pa rin binubuhay ang diplomasya. Nagkaroon pa nga ng pagkakasunduan na mag-uusap, nagkakaroon ng tinatawag ng mga conference o forum ang mga scientists para sa common scientific agenda ng China at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hudyat na ihiwalay ang usapin ng science and scientific research sa conflict. Kasi may mga siyentista ngayon gustong pag-aralan yung mga biology nung lugar na hindi makapunta dahil sa kaguluhan. So, yun. May mga ganong klase ng mga agreement. So, ito ba tanda na makikipaggera ang China? I don't think so. In my humble opinion, this is an indication that it knows that, the only way out there is diplomacy. And last Tuesday is an evidence that diplomacy is very much alive. And you know why? Dahil pinakita natin na tayo may tapang na humarap. Pinakita natin na meron tayong mga kakampi na malakas. Pinakita natin na handa naming ipakita sa buong mundo kung anong ginagawa mo. Hindi na pwede magtago ang pambubuli mo. So, China was forced to talk to us as an equal. That could not have happened if we cowered in fear. Kung tayo'y nanginig, yumuko na lang dahil may nakaumang na missile sa atin. Kung tayo ay pumayag na lamang dahil andyan na yung mga pambubuli, pinabayaan na lang natin siya, hindi tayo makikita ng China bilang isang kapantay na bansa. So, yun lang. So, yan ang mga pinag-usapan ko sa punto de vista nung last week. So, abangan nyo na naman po ang lima na namang paksa na pag-uusapan ko sa punto de vista ngayong linggo. At mas palalalimin pa natin ang pag-uusap na yan next week sa usapang politika ulit. So, ganyan ang ating magiging structure. So, na-load ko na po yung 5 punto de vista episodes sa
sa YouTube site ko. Marami pa rin nagtatanong, di nila mapanood. Ganito po yun. Pumunta kayo doon, na-click nyo, di ba? Lalabas yung parang may mata doon. Doon sa description, sa ilalim ng video, merong description doon. Click nyo yung description, may link doon. I-click nyo yung link yun ng video. Okay? Hindi po yun. Kasi sabi nila, maikli lang po, mamata nyo lang nakikita ko. Eh, oo nga, yung pula kasi yung cover. Pag na-click nyo yung video, makikita nyo yun. Tapos sa ilalim nun, di ba, ito yung square. Tapos dito sa ilalim, meron dyan nakalagay description. Click nyo yun. Makikita nyo, nakalagay, please click the link for the video. Yung link na yun, yun, i-click nyo. Lalabas na po yung video. O sige po, sana po nakapagturo ko yung sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ko mga pananaw sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Ingat-ingat po tayo lagi. Lagi po nating babantayan ang ating kalusugan. See you soon next week. And abangan niyo po uli ako sa Punto de Vista Monday to Friday, mga around 7:15 sa Rise and Shine Pilipinas. Paki-Google na lang po sa YouTube PTB4 Live o kaya Rise and Shine Pilipinas. At doon po lalabas kung ano yung current na yung parang naka-ere at abangan niyo ako mga 7:15 around that time ang pag-ere ng segment ko na maikli lang. And then, mas palalalimin po natin yan. Mag-uusap na yan sa susunod na episode ng Punto de Vista next week. See you soon. But for now, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Magandang araw po, umaga, gabi, kung nasa man kayo sa mundo. And bye for now. Take care.